Ang kotse ay umaandar dahil ang bawat bahagi nito ay gumagana. Ganoon din ang katawan ng tao. Bawat bahagi nito ay may iba't ibang tungkulin kung kaya patuloy ang paggana ng ating sistema. Kapag ang isang bahagi ng kotse ay nagkaroon ng problema, maaapektuhan ang buong sistema ng pag-andar nito. Ganoon din ang katawan ng tao. Kahit isang bahagi lang nito ang magkasakit, apektado ang buong sistema nito. Ganito din tinitignan ang lipunan sa structural functionalism theory. Ang structural functionalism theory ay ideyang nanggaling kay Emile Durkheim. Sa ideyang ito, ang society ay tinitignan sa macro level. Pag sinabi nating macro level, ito ay ang pangkalahatan o pangkabuuang level ng pagtingin sa isang society. Ang lipunan ay parang kotse o katawan na ang bawat bahagi ay may iba't ibang tungkulin o gawain na dapat gampanan. At dahil sa pagganap ng bawat bahagi, nagpapatuloy ang paggana ng kabuuang sistema. Sa teoryang ito, ang lipunan ay may dalawang agent. Ito ay ang social facts at institutions. Ang institution ay binuo upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao sa lipunan. Halimbawa nito ay ang paaralan, bangko, simbahan, business corporations at marami pang iba. Ang social fact naman ay external factors na hindi natin namamalayang nagkakaroon ng epekto sa atin. Ang bawat individual ay walang kontrol upang baguhin ang mga social facts na ito. Hindi rin natin namamalayan na ang mga ito ay may kontrol sa ating buhay. Halimbawa ay ang batas. Hindi natin nararamdaman na ang batas ay may malaking kontrol sa buhay natin dahil hindi naman natin ito iniisip sa araw-araw. At ang bawat individual ay walang kakayahang baguhin ang mga batas. Iba pang halimbawa ay ang nationality, moralidad, at paniniwala. Ang mga ito ay may malaking kontrol sa buhay natin, pero dahil hindi natin ito iniisip, hindi natin nararamdaman ang kontrol nito sa buhay natin. Ang mga ito ay nariyan na mula nang tayo ipanganak hanggang sa tayo'y mawala sa mundong ito. Kung kaya, wala tayong kontrol sa mga bagay na ito bilang individual. Ang social facts at institutions ay ang mga bagay na tumutugon sa pangangailangan ng tao sa lipunan at nagiging dahilan ng patuloy na paggana ng lipunang ating ginagalawan. Ang institution ay may dalawang functions, ang manifest function at latent function. Ang manifest function ay intended or sinadya, at ang latent function naman ay hindi sinadyang resulta ng institution. Halimbawa, ang paaralan ay isang institusyon sa lipunan kung saan ang manifest function o sinadyang tungkulin nito ay upang matuto ang mga bata at maging produktibong miyembro ng lipunan. Habang ang latent function naman o di sinasadyang epekto nito ay ang pagkakaroon ng relasyon sa iba't ibang tao at ang pagsunod sa norms ng mga kaedad nila. Sa ideyang ito, ang lipunan ay inihahambing sa isang timbangan. Ang nasa magkabilang dulo ay ang institutions at social facts. Ang dalawang ito ang nagbibigay balanse kung kaya patuloy ang sistema ng lipunan. Ang lipunan din ay dapat mapanatili ang balanse. Ayon din sa structural functionalism, ang society ay hindi makakayanan ang malakihang pagbabago dahil magkakaroon ng imbalance. Kung magkakaroon man ng change, dapat ito ay maliliit na pagbabago lamang. Kapag nagkaroon ng malaking pagbabago, ang society ay magkakagulo at maaaring mahirapan ang mga tao. Kapag ang society ay nagkaroon ng imbalance, ang mga tao ay hahanap ng paraan upang bumalik ang balanse nito. Sa ideya ng structural functionalism, bawat miyembro ng lipunan ay ginagampanan ang tungkulin nila upang maging matatag ang sistema ng society. Halimbawa, ang tungkulin ng mga magsasaka ay ang mag-produce ng pagkain sa society. Wala silang kakayahan at oras upang mag-produce ng damit. Kaya ang mga mananahi naman ang gumagawa niyon. Ang gobyerno naman ang namamahala sa lipunan. Ang mga doktor ang nangangalaga sa kalusugan ng mga tao. Ang guro ang nagbibigay ng edukasyon, ang korporasyon naman ang nagbibigay ng iba pang pangangailangan ng tao.
Nariyan din ang mga bumbero at welders or industrial workers at marami pang iba na patuloy na gumaganap sa kanilang tungkulin upang mapanatili ang katatagan ng lipunan. Halimbawa, kung karamihan ng magsasaka ay ayaw ng maging magsasaka at gusto na lamang magkaroon ng ibang gawain, magkakaroon ng imbalance sa society. Sa sitwasyong ito, maaaring gumawa ng paraan ang gobyerno at iba pang miyembro ng lipunan upang manumbalik ang balanse ng society. Ang problema sa structural functionalism ay hindi nito maipaliwanag ang malaking pagbabago o change na nagaganap o magaganap pa sa lipunan. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!